Ibinasura ng Korte Suprema ang motion for reconsideration na inihain ng Sandigan Bayan laban sa desisyong ipinalabas ng Korte noong August 18, 2015 kung saan kinatigan nito ang petition for bail na inihain ni Senator Juan Ponce Enrile. May report si Marita Buahe live. Marita! Sa botong 7-6 dininay ng Korte Suprema ang motion for reconsideration na inihain ng Sandigan Bayan laban sa desisyong ipinalabas ng Korte noong August 18, 2015 kung saan ay kinatigan itong petition for bail na inihain ni Senator Juan Ponce Enrile. Kawalan ng merito ang pangunahing dahilan sa resolusyong ito. Matatanda kinasuhan si Enrile ng plunder sa Sandigan Bayan noong June 5, 2014 dahil sa pagkakasangkot nito sa PDAF scam noong July 3, 2014, isang warrant of arrest ang inihain kay Enrile na naging dahilan ng voluntaryong pagsuko niya. August 18, 2015, ang payagan sa Enrile ng Korte Suprema na mag-post ng bill na kinontra ng Sandigan Bayan. Narito po ang pahayag ni Attorney Theodore Te, ang spokesperson ng Supreme Court. In the matter of GR number 213847, Juan Ponce Enrile versus Sandigan Bayan, 3rd Division, People of the Philippines. The court voting 7-6, with 1 taking no part and 1 on leave, denied for lack of merit the motion for reconsideration filed by the people of the Philippines from the court's decision dated August 18, 2015. In its resolution, the majority stated that the people were not kept in the dark about, nor were they denied a reasonable opportunity to rebut the instability of the petitioner's health and his advanced age, even if these were not raised in the motion for bail. Hindi umano kahila sa lahat ang kondisyong pangkalusugan ng senador. Sa kanyang omnibus motion noong June 10, 2014 at motion to fix bail noong July 7, 2014, pinatunayan ni Enrile sa Sandigan Bayan ang mahinang kondisyon ng kanyang kalusugan. Nagpresenta pa ang senador ng mga medical certificates na nagpapakita na nangangailangan siya ng atensyong medikal. Ang denial na ito ng Korte Suprema ay purong nakabase sa kondisyong pangkalusugan at edad ng senador. Samantala, bilang Presidential Electoral Tribunal, sinabi rin ng Supreme Court na magpapalabas na lamang sila ng desisyon ukol sa inihain ni Vice Presidential Bet at dating Senador Ferdinand Marcos Jr. na kumikwestiyon sa pagkapanalo ni Vice President Leni Robredo. Mula dito sa Maynila, ako si Marita Buahe, PTV News. Hi! Ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.